Nagulat ako sa biglang pagsulpot ni Joaquin sa labas ng bahay namin. Bakit siya nandito? Halos hindi ako magalaw sa kinatatayuan ko nang bumaba siya ng kanyang sasakyan. Nilinga ko ang paligid kung may tao ba. Mabuti na lang at tulog pa si Sebi dahil napuyat kagabi. Hindi agad yun nakatulog dahil ang dami niyang tinutungkol sa daddy niya. Lalo na nang sinabi ko na malapit na silang magkita ng dalawa. Palagi pa naman akong hinahati dito ni Sebi sa labas o sa pinto ng bahay para magpaalam sa akin kapag papasok na ako. Abot hanggang langit yata ang kabang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Joaquin, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba hindi mo ko mamadaliin? Kinakabahan kong tanong. Stella, nariyan ba si nanay at tatay? Kumusta na silang dalawa? Tanong niya, imbes na sagutin ang tanong ko sa kanya. Napaawang ang labi ko. Hindi ko alam kung paano kikilos sa harapan niya o ano ang sasabihin. Ayos naman sila. May meeting ka pa, di ba? Halika na. Baka maghintay na si Mr. De Silva. Yaya ko na sa kanya. Basta lang ako pumunta sa harap ng sakyan niya at kinakabahan kasi ako baka biglang lumabas si nanay. Kuya Joaquin? Paninigurado rin Camille kay Joaquin. Nilingon ko sila. Ito na nga bang sinasabi ko? Hi! Bati ni Joaquin kay Camille. Lumapad ang pagkakangiti ni Camille at tila na-excite pa. Kuya, kumusta po kayo? Sina tatay po nasa loob. Gusto niyo po bang pumasok muna? Yaya ni Camille sa kanya. Pinanlahan ko siya ng mata. Hindi siya pwedeng pumasok sa loob ng bahay dahil gising na si Sebi. Sure. Joaquin, malilate na tayo sa meeting. Bumalik ka lang ulit dito para makita si nanay. Ay oo nga. Tama po si ate kuya. Balik na lang po kayo. Sasabihin ko po kay nanay para makapaganda po sila. Ingat po kayo kuya. Ingat ate Stella. Nag-wave pa ito sa amin at nakahinga ako ng maluwag. Sabay ka na sa amin. Ani pa ni Joaquin. Umiling si Camille. Hindi na po kuya. May kasabay po ako pagpasok. Magkikita po kami ng kaibigan ko. Salamat na lang po. Nauna na kaming umalis ni Joaquin. Tahimik lang kaming dalawa sa loob ng kanyang sakyan. Seryoso talaga siya na gusto niya makipag-ayos kaming dalawa. Kung basta-basta lang siya pupunta sa bahay, ay may posibilidad na magkita na sila mag-ama. Gusto kong maayos ang pagkikita ng dalawa at matagal siyang hinintay ng anak ko, kaya hindi ko gusto na basta-basta lang siya pupunta dito nang hindi ako handa. Worries splash my mind. Kung ano naman ang iniisip ko, hindi pa ako nakaka-recover sa gustong mangyari ni Joaquin. Heto, at may nadagdagan na naman sa pinag-aalala ko. Hindi ko pa kaya na lubusang magtiwala sa kanya. Pinapakiramdaman ko pa ang sarili ko. Ano ba yan? Sobrang gulo ng isip ko. Ang bilis kasi ng pangyayari sa amin. Bakit mo ba ako sinundo pa sa bahay? Kaya ko naman magpumasok mag-isa. Basag ko sa katahimikan naming dalawa. Wala namang masama siguro kung susundin ko misis ko, right? Nakangiti niyang saad. Nakagat ko ang aking pang-ibabang labi. Hindi ako sumagot at bagkus ay tumingin sa bintana. Pero lim ako napapangiti sa sinabi niya. Siguro ito na ang tamang oras para ipakilala ko siya sa anak namin. Baka maunahan pang makita niya ang anak namin kaysa ipakilala ko. Mas mabuti ng maayos ang pagkikita nilang dalawa. Kapag libre ka sa Sabado, pumunta ka sa bahay. Saad ko habang sa labas sa bintana ang tingin ko. Okay, pupunta ako. Maikli niya sagot. Sinulyapan ko rin siya at malapad ang kanyang pagkakangiti. Huminto ang sakyan ni Joaquin sa basement ng isang restaurant sa Makati kung saan sila magbi-meeting ni Sir Dus. Stella? Napalingon ako sa kanya pero nabigla ako nang kabigin ako ni Joaquin at hinalikan sa labi. He cupped my face and gently kissed me on my lips. Noong una
Hindi ako nakagalaw sa pagkagulat. Sa biglaan niyang paghalik, pero unti-unti ay nadadala ako sa pamamaraan ng kanyang paghalik. I closed my eyes and responded to his kisses. Nawala ako sa sarili ko na gumaganti na rin sa kanyang paghalik. Naghiwalay ang aming mga labi na mga pusan kami ng aming hininga. Hinalikan ako sa aking noo. Joaquin? I look at him with sadness in my eyes. Kaya ko na bang kalimutan ang lahat upang makapagsimula kami muli? Kaya ko na kaya siyang ipakilala sa anak namin, pero ang tanggapin siya bilang asawa ay hindi ko pa alam. Please Stella, give me another chance. Pagsusumamo niya sa akin. Umawang ang labi ko at hindi ko alam ang aking isasagot. Muli niya ako hinalikan sa labi. Nilipat na ako sa team ni Jared at Amanda dahil kulang sila sa marketing team. Ang sekretary ni Joaquin sa hotel na si Johnson ang magiging sekretary niya dito. Naging masaya namang ibang makakasama ko sa team. Si Trisha ay nagpresenta pa talaga na siya maging sekretary ni Joaquin. Binalik na sa dating pwesto ang desk na gagamitin ni Johnson. Kinakabahan ako sa pagkikita nila sa makalawa. Friday na bukas at sinabi ko kay Joaquin na pumunta sa bahay sa Sabado. Hindi niya alam na ipakilala ko sa kanyang anak namin at natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Baka magalit siya sa akin dahil matagal kong inilihim ang tungkol kay Sebi. Wala kaming formal na pinag-usapan. Basta ihatid niya ako sa bahay at sinusundo. Sinabihan ko si Shin na sa tuwing darating ako ay dalhin niya sa taas si Sebi. Tulog na rin naman ang anak ko kapag dumarating ako sa bahay dahil kumakain pa kami sa labas ni Joaquin. Napapansin na rin ni Jared ang di ko pagsabay sa kanila sa pagpasok at pag-uwi. Sinabi ko naman sa kanila ang nangyayari sa amin ni Joaquin. Masaya sila para sa akin. I'll be in Cebu tomorrow. Puputan ko lang hotel namin doon, but I'll be back here Saturday morning. Paalam niya sa akin habang nasa loob kami ng sakyan. Kinabig niya ako para halikan ako sa labi. Tinugon ko naman iyon at naging mapusok ang halikan naming dalawa. Naging malikot na rin ang kanyang kamay. Uminit bigla ang pakiramdam ko. Joaquin? Hindi ko napigilan na mapaungol nang dumako ang kanyang halik pababa sa aking liig. Hindi naman kami nakikita sa loob dahil tinted ang bintana ng sakyan ni Joaquin. Isa pa, wala naman tao sa labas dahil gabi na. Stella? Tawag niya rin sa pangalan ko sa mapang-akit na tono. Gumapang-pang-init na naramdaman ko sa pagitan ng aking hita. Pakiramdam ko ay basa na iyon. Patuloy kami sa mapusok na paghahalikan na tila uhaw na uhaw. Sa likod tayo. Nangihina niyang saad. Mapupungay na ang kanyang mga mata na punong-puno na rin ng pagnanasa at pananabik. Tumango ako dahil hindi ko rin kayang pigilan ang init na nararamdaman ko. Lumipat kami sa lakuran ng kanyang sakyan. May kasikipan sa likod dahil malaking lalaki si Joaquin. Habang maras kami naghahalikan, ay tinatanggal na rin isa-isa ni Joaquin ang aking suot na damit. Naiwan ang suot ko na pencil skirt. Ang damit ko ituloy niyang nahubad, pati ang aking suot na bra. Agad bumaba ang kanyang halik sa magkabila kong dibdib at salitan niyo itong hinalikan at sinipsip. Ungol ko sa kanya habang napapasabunot ako sa kanyang buhok. Nakaluhod siya sa harapan ko. Hinubad niya rin ang suot niyang long sleeve. Habang abalang kanyang bibig sa dalawa kong dibdib, ay gumagapang ng kanyang isang kamay sa pagkababae ko. Tinaas niya hanggang bewang sa suot kong skirt. Napapaliyad ako sa ginagawa niya. I miss this. Matagal ko itong pinanabikan. He cursed between sa aking ilikimay nipples. Basang-basa na ako sa pawis, pati na rin ang pagkababae ko. Umupo siya sa tabi ko at ibinaba ang suot niyang pantalon pati ang kanyang puting brief. Pinaupo niya ako sa kanyang kandungan. Tayong-tayo na ang kanyang malaking pagkalalaki. Napakapit ako sa kanyang balikat. Tinutok niya ang kanyang pagkalalaki sa aking lagusan. May kurot akong naramdaman
kahit basang-basa na iyon. Matagal nang huli na may nangyari sa amin. Stella, you're so tight. Nanggigigil na sa ni Joaquin. Masakit na din niya ang bewang ko, parang tuloy makapasok ng buo ang pagkalalaki niya. Hindi agad siya gumalaw sa ilalim ko. Pinag-adjust pa niya ako sa laki niya. Nang medyo naka-adjust na ako, ay dahan-dahan ako nagtaas kababa sa kanyang pagkalalaki at sabay kaming napaungol sa sarap. Sabay naming ungol na dalawa. Sinabay na rin niya ang bawat pagtaas baba ko na nakakadagdag ng sensasyon iyon. Habang nagtataas baba ako ay nakasubsob siya sa magkabila kong dibdib. Nang mas mabilis ang paggalaw ko sa kanyang ibabaw dahil parang may sasabog na sa loob ko. May panggigiris na yumakap sa bewang ko. Malapit na kaming labasan. Siya na ang gumalaw sa ilalim ko. Ilang ulos pa at sabay na naming naabot ang sarap na aming pinagsaluhan. How's my baby boy? Tanong ko sa anak ko na may lagnat. Nagdala rin ako ng paborito ng Chicken Joy at spaghetti. Ayaw daw kumain, sabi ni nanay. Sakit dito, mami. Turo niya sa kanyang ulo at sa kanyang tiyan. Hinalikan ko ang tinuro niya masakit. Ayan anak, mawawala yung sakit kasi kinis na ni mami. Niyakap ako pagkatapos ni Sebi. Hanggang sa nakatulog na siya ay karga-karga ko. Nag-aalala ako sa kanya. Hindi ako nakapasok ngayong araw dahil mataas pa rin ang lagnat ni Sebi. Hindi ko siya maiwanan. Dinala ko siya sa ospital ngayon dahil hindi bumababa ang lagnat simula pa kanina. Sobrang nag-aalala ako. May mga rashes na kasi sa kanyang katawan. Natatakot ako na baka may dengue siya. Miss, bumaba ang platelets ng anak nyo at kailangan niya masalinan ng dugo. Paliwanag ng doktor sa akin. AB negative ang blood type ni Sebi. Hindi na ako nag-isip na maghahanap pa sa iba ng dugo. Iisang tao lang ang pwede kong hinga ng tulong. Si Joaquin ito. Abot-abot hanggang langit ang kaba ko sa mga oras na iyon. Marin ako napapikit at napaiyak. Dinudurog ang puso ko. Hindi sa ganitong paraan ang nais kong makita mag-ama. Pero wala akong choice. Hindi kami magkamatch ng dugo ng aking anak. Patawarin mo ko, anak. Nay, kayo muna po ang bahala rito. May pupuntahan lang po ako. Paalam ko kay nanay. Nasa Cebu ngayon si Joaquin at paalam niya sa akin. Pero baka maabutan ko pa siya si Is dahil nag-text pa siya na dadaan siya sa kumpanya dahil may meeting siya ngayon sa clients bago siya pumunta ng Cebu. Sige Stella, mag-iingat ka anak. Tinawagan ko si Johnson. Kung nasa opisina si Joaquin, hindi niya ako sinasagot. Nag-text lang siya sa akin na nasa meeting sila ngayon ng mga investors. Pero wala si East and Builders. Nasa hotel na daw sila ngayon sa Cebu. Hindi daw makakasagot ng tawag si Joaquin. Nataranta ako nang mabasa ang text na yun ni Johnson. Tinatawagan ko ang cellphone ni Joaquin. Kailangan niya na makabalik agad dito. Kailangan siya ng anak namin. I texted him when he's not answering his phone. Joaquin, please come home. We need you. Call me ASAP. Ilang sandali lang ay tumawag na ito. Hello? Stella? May nangyari ba? Nag-aalala lang tanong niya. Joaquin? Bumalik ka na rito ngayon sa Maynila. What happened? Puno ng pag-alala ang boses niya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Hindi ito ang plano ko at hindi ito ang gusto ko. Maayos pa kami kahapon. Nakaayos na ang lahat ng pagkikita nila bukas. Bakit nangyari pa ito ngayon sa amin? Tuluyin ako napaiyak. Joaquin? Nasa ospital ang anak natin. Kailangan kanya ngayon. Patawarin mo ako, Joaquin. Nanginginig ang boses ko. Ang sakit-sakit ng puso ko habang sinasabi ko yun sa kanya. Hindi ganito ang pinangarap ko ng pagkikita nilang dalawa. Halos hindi ako makahinga sa sobrang paninikip ng dibdib ko sa sakit na nararamdaman ko.
Ano? Sa ospital? Nagugulan niyang tanong. Hindi na siya nag-usisa pa kung paano may anak kaming dalawa. Sinabi ko sa kanya kung saan nakakumpay ng anak namin. Bumalik na rin agad ako ng ospital. Doon ko lang siya hihintayin. Anak, uuwi muna ako. Aasikasuhin ko pa ang tatay mo. Walang kasama yun doon ngayon. Pupunta rin dito mga kapatid mo. Tumango kay nanay. Kakapasok lang ni na Camille at Cassie kanina nang pumunta kami rito sa ospital. Si Shane ay pauwi na galing Quezon. May kinuha kasi siyang documents doon para makahanap siya ng trabaho dito. Hanggang sa nakalis si nanay ay hindi ko pa rin magawang makaidlip muna habang natutulog pa ang anak ko. Hindi rin ako nakaramdam ng antok kahit wala pa akong tulog. Stella? Humahangos na wika ni Joaquin pagkapasok niya. Kasunod niya si Johnson. Ang bilis nila. Sa bagay, private plane naman ang ginamit ni Joaquin papunta sa Cebu at pabalik dito sa Manila. Agad akong napatayo habang hawak kong isang kamay ng anak namin. Dahan-dahan siyang lumapit sa hospital bed kung saan nakahiga ang anak namin. Joaquin? Umiiyak kong tawag sa pangalan niya. Nagsisikip na naman ang dibdib ko. Parang sinasaksak ng punyal ang puso ko sa sakit na nararamdaman ko. Hindi ko na napigilan na mapaiyak. Ito na yung matagal na hinihintay ng aking anak. Ang makita ang daddy niya. Pero ngayon, hindi niya makikita ang daddy niya na nandito na dahil may sakit siya. Namamasa na rin ang mata ni Joaquin sa luha. Hinawakan niya ang kamay ng anak namin at hinalikan sa noo. Anong nangyari sa kanya? Tumingin siya sa akin. Joaquin, bumaba ang platelets niya at kailangan niya masalinin siya ng dugo. Hindi kami magkamatch ng anak natin. Patawarin mo ako, Joaquin. I know it's not the right time para sumbatan niya pa ako o tanungin tungkol sa anak namin. Pero gusto ko lang humingi ng tawad dahil sa ganitong sitwasyon sila nagkita mag-ama. Johnson, call the doctor now. Utos niya sa kanyang sekretary. Ako nang tatawag si doktor at magsasabi na nakahanap ako ng blood donor. Lalabas lang ako saglit. Agaw ko sa inutos ni Joaquin kay Johnson. Gusto ko lang din lumabas para maibsan ang nararamdaman ko. Tumango lang si Joaquin. Halos hindi ko magawang ihakbang ang mga pa ko palabas. Muli ko silang sinulyapan. Pagkatawag ko sa doktor, si Joaquin na lahat ang nag-asikaso. Inalayan lang si ako ni Johnson tulad ng bili ni Joaquin. Nagpacheck na rin siya ng dugo like what doctors advise. Habang naghihintay kay Joaquin ay may pumasok na nurse at nag-check sa anak ko. May baby still asleep. Maya-maya ay sasalinan siya ng dugo. Take a rest. Ako na ang bahala sa anak natin. Wika ni Joaquin pag-upo niya sa tabi ko habang hinintay si Sebi na ipasok muli sa private room niya. Hindi na ako makapag-isip ng maayos. Pagod ng isip ko at ang aking katawan. Joaquin, I know you're tired. Ang mahalaga, magiging maayos ng anak natin. Nagbaba ako ng tingin. Salamat, Joaquin. Kinabig niya ako para yakapin. Doon ako muling napaiyak. Masaya ako dahil walang tanong o kahit anong pagdududa. Basta tinulungan niya ang anak naming dalawa. May karapatan siyang magalit sa akin at tatanggapin ko yun dahil maraming pagkakataon na pwede kong sabihin sa kanya ang tungkol kay Sebi, pero hindi ko yun ginawa. Naging makasarili ako. Sarili ko lang ang inisip ko. Patawarin mo ako, Joaquin, sa ginawa kong pag-iwan sa iyo. Sa ganitong paraan pa kayo nakita ng anak natin. Stella, hindi ko gusto ang ginawa mo na itago sa akin ang anak ko. Pero hindi kita masisisi. At hindi ito ang tamang pagkakataon para pag-usapan natin yon. Kailangan tayo ng anak natin at kailangan natin magpakatag para sa kanya. Pagpapakalma niya sa akin, niyakap ko siya ng maigpit. Nakaramdam ako ng kapayapaan at kaginhawaan dahil kasama ko siya. Lumabas muna saglit si Joaquin at may kinausap lang sa kanyang telepono. Tinawagan niya sina Kuya Mateo.
Narinig ko pa bago tuluyan siya makalabas ng pinto. Tumayo si Johnson at lumapit sa gawi ko. Ma'am Stella, may kailangan pa po ba kayo? Tanong niya sa akin kaya napangatok ng tingin sa kanya. I almost forgot him. I slightly shook my head and smiled in response to him. Okay ma'am. Bumalik na lang muli siya sa kanyang kinaupuan. Matagal ka na ba nagtatrabaho kay Joaquin Johnson? Curious kong tanong sa kanya dahil hindi ko siya nakita nung pumunta ako sa opisina ni Joaquin. Yes ma'am. Mag-4 na taon na po ako. Magalang niyang sagot. He is handsome like his boss. Kung hindi ko siya kilala bilang sekretary ni Joaquin, ay iisipin ko na isa ito sa mga kaibigan niya. Malaki ang build ng kanyang katawan na pwede maging bodyguard ni Joaquin. Mag-4 na taon? Pero hindi kita matandaan. Hindi kasi kita nakita sa opisina niya bago kami nagkahiwalay. Nakakunot ang nukong tanong sa kanya. Hindi ko talaga siya maalala. Hindi niyo lang po ako napansin nun ma'am. At saka isa pa po, bihiraan po kayo pumunta noon sa opisina ni Sir Joaquin. Nung una ko po kayo nakita noon, ay bago pa lamang ako. Nag-aaway pa nga po kayo ni Sir Joaquin noon eh. Nakabangga niyo po ako sa pagpasok sa elevator dahil nagmamadali kayong lumabas sa opisina ni Sir Joaquin. Tapos, hinabol niyo po kayo kaso mabilis po kayong naglakad. Napakamot din siya ng kanyang ulo at nangingiti nang maalala ang nangyaring iyon. Umawang ang labi ko at nasurpresa ako. Naalala ko ng araw na yun. Galing ako sa mall noon at nanonood kami ng kapatid ng sine na gusto nila tapos dumiretso kami sa opisina ni Joaquin. Maya-maya ay pumasok na rin si Joaquin. Napangiti ako sa loob-loob ko na makita ang kanyang gwapong mukha na nakangiti sa akin. He looks tired and his stubble is visible too. Pero hindi man lang nakabawas iyon sa kanyang kagwapuhan. Stella, do you need anything? Pupunta rito si Nana. Saad ni Joaquin sa akin pagkapasok niya. Wala na Joaquin. Pupunta rito si Nakasi at magdadali ng ibang gamit namin ni Sebi. He extended his arms to reach me and I gladly accept it. Isang mainit na yakap ang aming pinagsaluhan. Okay, pero nagpadala na ako ng gamit natin dito. If in case may kulang pa, just tell me. Magpahinga ka na muna. Ako na magbabantay sa anak natin. He kissed me on my forehead. May kung anong humaplo sa aking puso sa sinabing yun ni Joaquin kaya napangiti ako. Masarap marinig ang katagang anak namin mula sa kanyang bibig. Sebi will surely jump in excitement once he find out that her father is finally here. Sa wakas, mayayakap at halik na sa anak namin tulad ng ginagawa ngayon ni Joaquin sa akin. Kumumala ako mula sa kanyang pagkakayakap, ngunit nakahawak pa rin siya sa aking bewang. Kumunot ang kanyang noo at napapangiti rin. Why? Natatawang tanong niya sa akin. Wala lang. Masaya lang ako dahil sa wakas, makikita ka na ni Sebi. Pag-amin ko sa kanya. Masaya ako na makita ang anak natin. At excited na ako na mayakap siya pagising niya. Excited ako marinig ang boses niya na tawagin akong daddy. Mapait akong napangiti sa kanya. Joaquin, patawarin mo ako. Sa ganitong paraan ko'y nakita. Tanging nasabi ko na lamang sa kanya. Let's not talk about it now. Ang mahalaga ay narito tayong dalawa sa pagising niya. Hinapit niya ako sa aking bewang at niyakap muli. Alam ko marami pang tanong ang dapat namin pag-usapan ni Joaquin, pero sa mga oras na ito, lahat ng iyon ay hindi muna mahalaga. Nagpabili na ng makakain namin si Joaquin kay Johnson. Dumating na rin si Kuya Mateo, si Wax at si Kuya Aldridge. Hindi nila kasama ang kani-kanilang asawa. Biglaan kasi ang pagtawag niya sa kanyang mga kapatid. Grabe, kamukhang-kamukha mo siya Joaquin. Hindi makapaniwala na saad ni Kuya Mateo, sabay tingin sa akin kaya nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Nakakatuwa naman. I'm sure matutuwa si na mami at daddy nito.
Mas mapapagayata ang pagbalik nila rito kapag nalaman nila na may apo na sila sa inyo ni Joaquin. Natatawang saad ni Wax. Akalain mo yun? While you're here broken and wasted, you have a child waiting for you in another part of this country. May halong pait ang boses na pagkakasabi niyon ni Kuya Aldrich. Napatingin ako sa kanya. Galit ba siya sa akin sa ginawa kong paglayo at pagtago sa anak namin ni Joaquin? Pero hindi nila ako masisisi dahil may dahilan ako at hindi basta-basta dahilan lang. I saved my son for the possible situation I feared to happen. Na mga oras na iyon, alam kong tama ang ginawa kong paglayo dahil masyado akong nasaktan. Aldrich? Makulog ang tawag sa kanya ni Kuya Mateo. Kuya, enough. Saad ni Joaquin. She's not like your wife. Nagtatanong mang matang tumingin ako kay Kuya Aldrich. Malamlam ang kanyang mga mata na tumingin din sa akin. Ngumiti rin siya ng tipid pagkatapos. I'm sorry. It's not what I mean. Naglakad siya papuntang couch at doon umupo. Nasundan ko na lamang siya ng tingin. Ano kayang ibig nilang sabihin sa pag-usap nila? Nasaan kaya si Sab? What happened to them? Gusto ko sanang itanong, ngunit alam kong hindi ito ang tamang pagkakataon. Wala na nagsalita pa sa amin at nagpakiramdaman ng lahat. Maya-maya ay pumasok na sina Cassie kasama sina Jared at Amanda. Agad na nagsalubong ang kilili ni Joaquin nang lumapit sa akin si Jared at saka ako niyakap. Kumusta nang inaanak namin? Tanong ni Amanda. Nasalinan siya ng dugo. Sabi ng doktor, magiging maayos na siya. Oobserban pa rin siya pagkagising niya. Pero simula kanina naman ay oras-oras siyang minomonitor ng mga nurse at doktor. At bumaba na rin ang lagnat niya. Napatingin din ako sa anak ko na mahimbing pang natutulog. Mabuti naman at naagapan agad. Delikado rin kasi ang dengue. Dagdag ni Jared. Kaya nga akala ko simpleng lagnat lang. Mabuti nga talaga at naagapan agad. Kinabig ako ni Joaquin palapit sa kanyang katawan. Para bang may aago sa akin mula sa kanya. Ate, bukas na lang pupunta si nanay. Gabi na rin kasi. Saad ni Cassie sa akin habang inilalagay ang gamit ni Sebi sa malit na cabinet ng ospital. Ipinalipat kasi kanina ni Joaquin sa private room si Sebi. Malaki ang room at kumpleto ang lahat ng gamit from furniture at appliances. Parang nasa kondo na rin. Sigurado na napakamahal ang bawat araw dito. Ayos lang kasi. Kailangan din magpahinga ni nanay. Si nanay kasi ang kapalit ko kahapon sa pag-alaga sa anak ko. Lalo na at halos ayaw magpababa ni Sebi. Hello po Kuya Joaquin, Kuya Wax, Kuya Aldrich at Kuya Mateo. Magalang na bati ni Cassie kahit nahuli niyang bati ng mga ito. Hello Cassandra. Nakangitim bati ni Wax sa kapatid ko. Nilipitan niya ito at ginugulo ang buhok ni Cassie kaya napasimangot ang kapatid ko. Kuya naman Nangangusong saad ni Cassie at inilis na kamay ni Wax sa ulo niya. Parang gumanda ka lalo Puri sa kanya ni Wax. Pinamulan pa ng mukha ang kapatid ko sa sinabing iyon ni Wax. Salamat. Mahinang sagot ni Cassie sabay umupo sa tabi ko. Mommy? Mahinang pagtawag ng anak ko sa akin. Agad akong napatayo at lumapit sa hospital bed ng anak ko. Kasunod ko si Joaquin. Lahat din sila ay lumapit at naghihintay sa anak ko. Anak, kumusta ang pakiramdam mo? Nag-aalang tanong ko kay Sebi. Inalalayan ko rin siyang umupo. Titig na titig siya sa gilid ko. Nagsisimula ng manubig ang mata ko sa reaksyon ni Sebi kahit nangihina pa siya. Ang kanyang mga mata ay hindi na inalis mula sa pagkakatitig sa katabi ko. Nanatili lang na nakamasid sa amin ni Joaquin, naghihintay at nakikiramdam. Daddy? Finally, he was able to say it. Nanginginig pa ang boses niya.
Tumigil ang mundo ko na makita ng anak ko ang kanyang ama sa unang pagkakataon. Marin akong napapikit nang marinig ang salitang iyon mula sa aking anak. "Sebi?" Tawag ni Joaquin sa anak namin. Halos mabulong iyon. Kung hindi ko lang sa katabi ay halos hindi ko yun maririnig. Nagkatitigan sila mag-ama bago ko binitawan ng anak ko para mayakap ni Joaquin. "Daddy?" Umiiyak na boses ng anak ko. Unti-unting pumatak ang mga luha ko sa aking mga mata. Agad niyang niyakap ang anak namin para may kung anong bagay na dumagan sa dibdib ko at bigla itong nagsikip. Ang makita silang magkasamang dalawa ay ang pakiramdam ko ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Lahat kaming nasa loob ng silid ay hindi mapiglang mapaiyak sa tagpong iyon na mag-ama. Those are tears of joy. "Dito ka na, Daddy?" Tanong ni Sebi pagkahiwalay niya ng yakap kay Joaquin. Matagal rin silang nagkayak mga mag-ama. Tumango si Joaquin at hinalikan sa nung anak namin. "Oo anak, at hindi ka naiiwan ni Daddy. Hindi ko hayaan na magkahiwalay ulit tayo anak." Tumingin siya sa akin and he reached my hand too. Nakiyakap rin ako kay Joaquin. Napapalakpak si Sebi sa sobrang saya pagkatapos niyang marinig ang sinabi ng kanyang ama. "Daddy, di ka na po mag-work sa malayo?" Inosente niyang tanong. Nagkatinginan kaming dalawa ni Joaquin. "Hindi na anak. Hindi na mawawala si Daddy sa tabi mo, okay?" Mas lumapad ang pagkakangiti ng anak namin. Parang wala ito na nararamdaman na sakit. Kahit mainit pa rin siya dahil kanyang salagnat, pero heto siya at sobrang sigla dahil sa daddy niya. "I love you, Daddy." Hinalikan ko si Joaquin sa kanyang pisngi. He turned to me and kissed me too. "I love you too, Mommy." "And we love you too, baby." Saad ni Joaquin. Maya-maya ay natulog muli si Sebi. Pagkatapos itong kumain, pinunasan ko muna siya at pinalitan ng damit bago siya natulog. Hindi pa siya ganun kalakas. Si Joaquin ang nagpakain sa kanya kanina. Siya ang todo nag-asikaso sa mga kailangan ng anak namin. Sina Kuya Mateo naman ay nagpaalam na rin dahil hinihintay na siya ng kanyang mga anak. Si Wax at Kuya Aldrich ay lumabas muna upang magkape. Sina Jared at Amanda at Cassie ay sumama rin. "Paano nakilala ko ni Sebi?" Nakakunot ang noong tanong sa akin ni Joaquin habang nakaupo kami sa mahabang couch sa loob ng silid ni Sebi. Tumingin ako sa kanya at tipid akong ngumiti. "Joaquin, kahit inilim ko sa sayo, ay hindi ko man ipinagkait sa anak natin ang tungkol sayo. Lagi kong pinapakita sa kanyang picture mo para makilala kanya. Patawarin mo ako kung inilim ko sa sayo. Pinoprotektan ko lang anak natin." Magkasalubong ang kanyang kilay at nagtatanong ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin. "Anong ibig mong sabihin? May nangyari ba?" May pagala niyang tanong. "Akala ko kasi may pamilya ka na." Nahihiya akong pag-amin. All this time, yun ang iniisip ko noon. "What?" Hindi makapaniwalang tanong niya sa sinabi kong maling akala. "What made you think that way?" "Akala ko kasi magkasama ko yung dalawa ni Erica. Matagal mong hiling sa akin yun ang tungkol sa annulment natin. Kaya nga pinakawalan na kita noon, Joaquin, dahil tanggap ko na hindi mo kayang mahalin. Tanggap ko na siya pa rin ang nais mong makasama noon. Kaya mo pinirmahan ang annulment paper natin? Dahil alam mo hiwalay na tayo, ganun ba?" Tumango ako. Malakas itong nagpakawala ng buntong hininga. "Yun ba ang dahilan? Kaya basta kanilang umalis ng walang paalam noon, Stella? Hindi mo lang sinabi sa akin na buntis ka." May halong pagtatampo ang boses ni Joaquin, pero hindi ko siya masisisi. I bit my lower lip. "Kasi ilang beses ko yung nakita noon ni Erica. May nagpadala mga pictures nyo na magkasama kayo sa Japan. Hindi mo yun sinabi sa akin. Nasaktan ako, Joaquin.
Muntik na mawala si Sebi nung pinagbubuntis ko siya. Dahil hindi ko kayang kontrolin ang emosyon ko. Masyado akong nasaktan sa nalaman na magkasama kayo. At sinabihan ako ng Ubi na hindi ako pwedeng ma-stress dahil mawawala ang anak natin. Kaya lumayo ako para makapagsimula. Ayaw ko siyang idamay sa sakit na nararamdaman ko. Ginawa ko lang iyong alam ko na makakabuti sa anak natin. Pinalaya lang kita dahil akala ko siya pa rin ang mahal mo noon. Iniisip ko, baka mapipilitan ka lang na piliin kami dahil buntis ako kapag nalaman mo. Unti-unting pumatak ang mga luha ko sa aking mga mata at dali-dali kong pinunasan iyon. Bumitaw ako, Joaquin, dahil ayokong obligahin ka na piliin mo kami ng anak natin dahil lang sa buntis ako. Gusto ko na maging masaya ka at alam ko kasi na hindi mo siya kayang bitawan kaya ako na ang bumitaw. Hindi ko kaya masaktan pa. Tanggap ko noon, Joaquin, na hindi mo ako kayang mahalin. Dugtong ko pa. Kinabig niya ako palapit sa kanya. Hinawakan niya ako sa mukha at saka sinilang halik sa labi. Hindi ko napigilang mapaiyak, lalo na sa halik na ginagawad niya sa akin. Punong-puno ito ng emosyon. Bawat halik niya ay sinasabihan ko iyon ng buong pagmamahal ko. Pinagbunggo niya ang aming noo na maghiwalay ang aming mga labi. I'm sorry, Stella, for what I've done before. Nagsisisi ako na hindi ko sinabi sa iyo ang totoong nararamdaman ko sa iyo noon. I love you, Stella. I love you so much and our son. Let's start over again, Stella. Not only for our son, but because we love each other. Just stay with me and never leave me again. Halos manlabo ng paningin ko sa mga luha na hindi maawat sa pagpatak. But those are tears of joy. Mahal na mahal din kita, Joaquin. Hindi yun nawala. I'm sorry kung napagod ako noon. And I'll stay with you no matter what happened in the future. Hindi na ko alis pa. Thank you. And I'm sorry too, Stella, if I was an asshole before. I'm sorry for all the pain I've caused you. He kissed me on my forehead bago ako bumitaw sa kanya at umayos ng pagkakaupo. Pero, sino nagpadala sa'yo ng mga pictures? Nagtatakang tanong niya. Nagtataka rin naman ako. Noong time na iyon ay hindi na ako nag-abala pa na kilalanin kung sino nagpadala sa akin. Mas nangibabaw yung kagustuhan na makalayo ako sa kanya. Hindi ko alam. Basta, nung sasabihin ko na dapat sa'yo nabuntis ako, ay may nagsit sa akin ng mga yun. Napamutong hininga siya. Hinuwakan niyang kamay ko na nakapatong sa manghita ko. Nasundan ko ng tingin ang ginawa niyang iyon. Masaya ang puso ko sa pagkakamabutihan naming dalawa ng asawa ko. May mga agam-agam pa rin ako na nararamdaman. Pero nagkasakit ng anak namin, lahat ng pansarili kong kagustuhan na layuin na si Joaquin ay nawala na. Ang mahalaga sa akin ay ang anak namin. And all these years, hindi naman nawala ang pagmamahal ko sa kanya. He pulled me closer to him, kaya sumandal ako sa balikat niya. Hindi na kami aalis pa ng anak ko. Lahat gagawin ko upang ipaglaban ang pamilya namin. Kung noon induwag ako, ngayon ay hindi na ako makapapayag na may humadlang pa sa relasyon namin ni Joaquin. Stella, ipapahanap ko ang taong sumira sa atin. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.
think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself.